I-cancel mo ang deal. Malamig at pinal ang boses ni Hazel sa kanyang cellphone. Sa kabilang linya, halos mabulunan ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si Miguel. Ma'am Hazel? Pero 800 million pesos po ito. Sigurado po ba kayo? Napapikit si Hazel. 800 million. Isang halaga na kayang bumili ng 100 bahay o 10,000 pangarap. Ngunit sa gabing ito, wala itong halaga. Sigurado ako, Miguel, may mas importante akong pupuntahan. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Miguel. Natahimik ang kanyang maliit na apartment. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng plansa na dumadaos-dos sa isang simpleng bestida. Isang bestidang nagkakahalaga lang siguro ng 1,000 piso. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ito ang mundo na pinili niya. Isang mundong malayo sa 800 million peso deals. Isang mundong simple, kung saan siya ay si Hazel, isang kindergarten teacher, at hindi si Hazel Annabel Hayes, ang nag-iisang tagapagmana ng Hayes Corporation. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang mukha niya ay may manipis na layer lang ng makeup. Ito ang mukhang minahal ni Christopher. Si Christopher, napangiti siya nang maalala ang unang beses nilang pagkikita. Sa isang coffee shop, natapunan niya ng kape ang mamahaling damit nito. Inaasahan na niya ang galit at sigaw, pero isang malawak na ngiti lang ang isinukli nito sa kanya. Okay lang, sabi nito habang pinupunasan ng mantsa. At least, may dahilan na ako para makilala ka. Mula noon, naging sila na. Sa loob ng 1 taon, ipinaramdam sa kanya ni Christopher ang isang pag-ibig na totoo. Isang pag-ibig na hindi nakatingin sa apelyido o sa laman ng bank account. At ngayong gabi, makikilala na niya ang pamilya nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa halo-halong kaba at pag-asa. Paano kung hindi siya magustuhan ng mga ito? Paano kung makita nila ang kaibahan ng mundo nila sa mundong ginagalawan niya? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Christopher. May dalang isang bulaklak ng rosas. Wow! Sabi nito, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. You look perfect. Simple lang ito. Nahihiyang sagot ni Hazel. Simple is perfect, bulong ni Christopher, at hinalikan siya sa noo. Huwag kang kabahan, okay? Mamahalin ka nila. Sigurado ako. Hawak kamay silang bumaba patungo sa sasakyan nito. Habang tinatahak nila ang daan, nagbago ang tanawin. Mula sa simpleng kabahayan, pumasok sila sa isang subdivision kung saan ang mga bahay ay parang mga palasyo. Bawat isa ay napapalibutan ng matataas na pader at may sariling security guard. Huminto sila sa harap ng pinakamalaking gate. Bumukas ito ng dahan-dahan at bumungad sa kanila ang isang mansyon na parabang kinuha mula sa isang magazine. Naramdaman ni Hazel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Okay ka lang? Tanong ni Chris, pinisilang kamay niya. Tumangulang si Hazel. Kahit ang totoo ay gusto na niyang tumakbo palayo. Pagbaba nila ng sasakyan, may isang babae na naghihintay sa kanila sa may malaking pinto. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na damit, puno ng alahas ang leeg at mga kamay. Ang buhok nito ay perpekto, ang pagkakaayos, at ang mukha ay tila hindi marunong ngumiti. Nakatingin ito ng diretso kay Hazel, isang tingin na matalim, mapanuri, at malamig. Para siyang sinusuri mula sa dulo ng kanyang murang sapatos hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Ito si Victoria Serrano, ang ina ni Christopher. Biglang naramdaman ni Hazel ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya kanina ay unti-unting gumuho. Sa titig pa lang ng babae, alam na niya. Hindi magiging madali ang gabing ito. Ang mansyon ng mga Serrano ay mas malaki pa sa inaasahan ni Hazel.
Bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. May isang malaking chandelier na gawa sa kristal sa gitna ng sala at ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para bang maaari kang manalamin dito. This way, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sinundan siya ni Hazel at Christopher papunta sa dining area. Ang hapagkainan ay gawa sa mahogany, napakahaba na kaya sigurong pakainin ng 20 tao. Ang mga plato ay may gintong guhit sa gilid at ang mga kubyertos ay kumikinang na pilak. Pakiramdam ni Hazel ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang simpleng bestida niya ay parang isang basahan kumpara sa eleganteng paligid. Pinaupo siya ni Chris sa tabi niya at sa tapat nila ay si Victoria. Sa kabisera naman umupo ang ama ni Chris, isang tahimik na lalaki na ngumiti lang ng tipid sa kanya. Nagsimula ang hapunan sa isang nakakabinging katahimikan. So, basag ni Victoria sa katahimikan habang dahan-dahan niyang hinihiwa ang kanyang pagkain. Isa kang guro sa kindergarten, tama? Tumango si Hazel pinilit ngumiti. Opo, ma'am. Sa Little Angels Preschool po. Ma'am? Ulit ni Victoria, may bahagyang pagtaas ng kilay. Tita Victoria will do. O baka naman, Mrs. Serrano. May diin sa huling salita na para bang ipinapaalala sa kanya ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Pasensya na po, Tita Victoria. Mabilis na sabi ni Hazel, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. It's a noble job. Patuloy ni Victoria, ang salitang noble ay parang isang insulto. Kaibigan ni Christopher, si Anton, ang kanyang girlfriend na si Clarice, aalis papuntang Paris para mag-aral ng fashion design. Ang isa naman, si Beatrice, kalilipat lang sa Singapore para maging head ng marketing sa isang international company. Ang mga babae ngayon, napaka-ambisyosa. Ramdam na ramdam ni Hazel ang tunay na ibig sabihin sa likod ng mga salitang iyon. Hinigpitan niya ang hawak sa serbilyeta sa ilalim ng mesa. Ma, Hazel is great at what she does. Sabat ni Chris, halatang sinusubukang ipagtanggol siya. The kids love her. She's making a real difference. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol ni Victoria sa anak. Of course, dear. I'm not saying anything bad. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Bumalik ang tingin ni Victoria kay Hazel. Saan ka nga pala nakatira, Hija? At ang pamilya mo? Ito na. Ang mga tanong na kinatatakutan niya. Nangungupahan lang po ako ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang mga magulang ko po, nasa probinsya. Isang kasinungalingan na matagal na niyang binuo. Ah, I see. Tumango-tango si Victoria na para bang kumpirmado na ang lahat ng hinala niya. Mahirap ang buhay ngayon, ano? Siguradong malaking tulong sa iyo si Christopher. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Hazel. Hirap siyang lumunok. Hindi ito isang hapunan. Isa itong interogasyon. Isang paghuhusga. Ma, please. Pakiusap ni Chris. Ang boses ay may bahid ng inis. What? I'm just making conversation. Sagot ni Victoria ng walang kapreno-preno. Bigla itong lumingon kay Chris. Anak, pwede mo bang kunin sa library ko yung folder na nasa ibabaw ng mesa? I need to show it to your father. Tumayo si Chris. Bago umalis ay pasimple niyang pinisil ang balikat ni Hazel, isang kilos ng suporta. Ngunit sa pag-alis niya, naiwan si Hazel mag-isa kasama ang leon. Nang mawala na si Chris sa paningin, nawala rin ang pekeng ngiti sa mukha ni Victoria. Tiningnan niya si Hazel ng diretso sa mga mata. Malamig, mapanganib. Hija, simula niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Alam kong alam mo na hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito at lalong hindi ka nababagay para sa anak ko. Hindi makapagsalita si Hazel. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Kaya habang maaga pa, patuloy ni Victoria, umalis ka na. Layuan mo si Christopher bago pa masira ang buhay niya. At ang buhay mo.
Sakto namang bumalik si Chris dala ang folder. Nagbago agad ang anyo ni Victoria. Bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi na para bang walang nangyari. Hindi na halos natapos ni Hazel ang kanyang pagkain. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang masayang enerhiya kanina ay napalitan ng isang mabigat na ulap. Nakatingin lang si Hazel sa labas ng bintana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Inabot ni Chris ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. "I'm sorry, Hazel. I'm so sorry." Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi sumagot si Hazel. Ganoon lang talaga si Mama sa simula. Patuloy ni Chris, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. "Bigyan mo lang ako ng oras, I promise. Mama will learn to love you." Narinig ni Hazel ang sinabi niya. Isang pangako. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang umalingaw-ngaw, isang tanong na natatakot siyang malaman ang sagot. Kailan at anong kapalit ng kusuma? Ang mansyon ng mga Serrano ay mas malaki pa sa inaasahan ni Hazel. Bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. May isang malaking chandelier na gawa sa kristal sa gitna ng sala at ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para bang maaari kang manalamin dito. This way, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sinundan siya ni Hazel at Christopher papunta sa dining area. Ang hapagkainan ay gawa sa mahogany. Napakahaba na, kaya sigurong pakainin ng 20 tao. Ang mga plato ay may gintong guhit sa gilid at ang mga kubyertos ay kumikinang na plaque. Pakiramdam ni Hazel ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang simpleng bestida niya ay parang isang basahan kumpara sa eleganteng paligid. Pinaupo siya ni Chris sa tabi niya at sa tapat nila ay si Victoria. Sa kabisera naman, umupo ang ama ni Chris, isang tahimik na lalaki na ngumiti lang nang tipid sa kanya. Nagsimula ang hapunan sa isang nakakabinging katahimikan. "So," basag ni Victoria sa katahimikan habang dahan-dahan niyang hinihiwa ang kanyang pagkain. "Isa kang guro sa kindergarten, tama?" Tumango si Hazel, pinilit ngumiti. "Opo, ma'am. Sa Little Angels Preschool po." "Ma'am?" Ulit ni Victoria, may bahagyang pagtaas ng kilay. "Tita Victoria will do." "O baka naman, Mrs. Serrano?" May diin sa huling salita na para bang ipinapaalala sa kanya ang distansya sa pagitan nilang dalawa. "Pasensya na po, Tita Victoria." Mabilis na sabi ni Hazel, naramdaman ng pag-init ng kanyang mga pisngi. "It's a noble job." Patuloy ni Victoria. Ang salitang noble ay parang isang insulto. Kaibigan ni Christopher, si Anton, ang kanyang girlfriend na si Clarice, aalis papuntang Paris para mag-aral ng fashion design. Ang isa naman, si Beatrice, kalilipat lang sa Singapore para maging head ng marketing sa isang international company. Ang mga babae ngayon, napaka-ambisyosa. Ramdam na ramdam ni Hazel ang tunay na ibig sabihin sa likod ng mga salitang iyon. Hinigpitan niya ang hawak sa serbilyeta sa ilalim ng mesa. "Ma, Hazel is great at what she does." Sabat ni Chris, halatang sinusubukang ipagtanggol siya. "The kids love her. She's making a real difference." Isang matalim na tingin lang ang ipinukol ni Victoria sa anak. "Of course, dear. I'm not saying anything bad." Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Bumalik ang tingin ni Victoria kay Hazel. "Saan ka nga pala nakatira, Hija? At ang pamilya mo?" Ito na, ang mga tanong na kinatatakutan niya. "Nangungupahan lang po ako ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang mga magulang ko po, nasa probinsya." Isang kasinungalingan na matagal na niyang binuo. "Ah, I see." Tumango-tango si Victoria na para bang kumpirmado na ang lahat ng hinala niya. "Mahirap ang buhay ngayon, ano? Siguradong malaking tulong sa'yo si Christopher." Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Hazel. Hirap siyang lumunok. Hindi ito isang hapunan. Isa itong interogasyon. Isang paghuhusga. "Ma, please."
Pakiusap ni Chris. Ang boses ay may bahid ng inis. What? I'm just making conversation. Sagot ni Victoria ng walang kapreno-preno. Bigla itong lumingon kay Chris. Anak, pwede mo bang kunin sa library ko yung folder na nasa ibabaw ng mesa? I need to show it to your father. Tumayo si Chris. Bago umalis ay pasimple niyang pinisilang balikat ni Hazel, 1 kilos ng suporta. Ngunit sa pag-alis niya, naiwan si Hazel mag-isa kasama ang leon. Nang mawala na si Chris sa paningin, nawala rin ang pekeng gabo ng ngiti sa mukha ni Victoria. Tiningnan niya si Hazel ng diretso sa mga mata. Malamig, mapanganib. Ija, simula niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Alam kong alam mo na hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. At lalong hindi ka nababagay para sa anak ko. Hindi makapagsalita si Hazel. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Kaya habang maaga pa, patuloy ni Victoria, umalis ka na. Layuan mo si Christopher bago pa masira ang buhay niya. At ang buhay mo. Sakto namang bumalik si Chris. Dala ang folder. Nagbago agad ang anyo ni Victoria. Bumalik ang nangiti sa kanyang mga labi na para bang walang nangyari. Hindi na halos natapos ni Hazel ang kanyang pagkain. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang masayang enerhiya kanina ay napalitan ng isang mabigat na ulap. Nakatingin lang si Hazel sa labas ng bintana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Inabot ni Chris ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. I'm sorry, Hazel. I'm so sorry. Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi sumagot si Hazel. Ganoon lang talaga si Mama sa simula. Patuloy ni Chris, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Bigyan mo lang ako ng oras, I promise. Mama will learn to love you. Narinig ni Hazel ang sinabi niya. Isang pangako. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Isang tanong na natatakot siyang malaman ang sagot. Kailan? At anong kapalit? Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang paglalakbay sa impyerno para kay Christopher. Bawat metro na inilalayo niya kay Hazel ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena sa hapagkainan. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang ina at ang bawat pagtitiis na nakita niya sa mga mata ni Hazel. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit para sa kanya, ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan, kalmadong nagbabasa ng mga dokumento na para bang ang hapunan kanina ay isang ordinaryong pangyayari lang. Ma, anong ibig sabihin ng lahat ng yon? Simula ni Christopher, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Victoria. Ang alin, anak? Ang masarap na hapunan? Ma, stop it! Hindi na napigilan ni Christopher ang pagtaas ng kanyang boses. You know what I'm talking about. You humiliated her. You intentionally hurt her feelings. Sa wakas, dahan-dahan nitong ibinaba ang mga papel at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. I was just stating facts, Christopher. Hindi siya para sa atin. Nakita mo ba ang suot niya? Narinig mo ba kung paano siya magsalita? She is not one of us. I don't care, sigaw ni Chris. Mahal ko siya, Ma. Mahal ko si Hazel dahil sa kung sino siya. Hindi dahil sa kung anong meron o walang meron siya. Tumayo si Victoria at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang babala. Pag-ibig, sabi nito, na may halong pangungutya. Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng mga utang, Christopher. Ang pag-ibig ay hindi nagpapanatili ng pangalan at reputasyon ng pamilyang ito. Huminto ito sa mismong harapan niya. Mamili ka, Christopher. Ang boses nito ay biglang naging mahina, ngunit mas nakakatakot. Ang babaeng iyon o ang pamilyang ito, natigilan si Christopher para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ma,
You can't be serious. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kaseryoso. Sagot ni Victoria at tinalikuran na siya. Get out. Pag-isipan mo. At kapag handa ka ng maging isang tunay na Serrano, bumalik ka rito. Naiwang nakatayo si Christopher, hindi makagalaw. Ang ultimatum ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paglabas niya ng opisina, nakasalubong niya ang kanyang ama. Nakita nito ang gulo sa kanyang mukha. Chris, anak, sabi ng ama niya, tinapik siya sa balikat. Pagpasensyahan mo na ang mami mo. Alam mo namang gusto lang niya kung anong makakabuti para sa'yo. Ang sakta ng babaeng mahal ko, Dad? Yun ba ang makakabuti? Mapait na sagot ni Christopher. Napabuntong hininga lang ang kanyang ama, walang maibigay na sagot. Muli, napatunayan ni Christopher na sa bahay na ito, iisa lang ang reyna. Hindi na niya kaya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, walang patutunguhan. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada at buong lakas na sinuntok ang manibela. Isang suntok para sa galit niya sa ina. Isa pa para sa sakit na idinulot nito kay Hazel. At isa pa para sa sarili niyang kahinaan. Paano niya nagawang hayaan na mangyari iyon? Paano niya nagawang panoorin lang habang unti-unting winawasak ng sarili niyang ina ang babaeng pinakamamahal niya? Nag-aalab ang kanyang puso sa galit, ngunit kasabay nito ang pagkalito. Pamilya niya ito, ina niya ito. Pero si Hazel ang buhay niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Gulong-gulo ang isip. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi niya kayang mawala si Hazel. Pinaandar niya ang sasakyan at nagmaneho papunta sa tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang apartment ni Hazel. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, nakita niya ang bakas ng lungkot sa mga mata nito. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit na mahigpit. Patawarin mo ako, Hazel. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi niya sinabi ang tungkol sa ultimatum. Hindi niya kayang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman nito. Sa halip, hinawakan niya ang mukha nito at pinangako ang isang bagay na hindi niya sigurado kung paano tutuparin. Aayusin ko to, okay? Pangako, aayusin ko ang lahat. Basta huwag kang bibitaw sa akin. Please, magtiwala ka lang. Nakatitig lang sa kanya si Hazel at pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumango. Ang pagtangong yon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit kasabay nito ang isang mabigat na responsibilidad. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang malamig na opisina, dinampot ni Victoria Serrano ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Clarissa, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. It's Victoria. Humanap ka ng pinakamayaman at pinakamagandang babae para kay Christopher. Huminga siya ng malalim bago binitiwan ang huling mga salita. Kailangan na nating tanggalin ang basura. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabong panaginip para kay Hazel. Ang pangako ni Christopher ay naging isang manipis na hibla na pinanghahawakan niya, habang ang anino ni Victoria Serrano ay unti-unting lumalamon sa kanyang mundo. Nagsimula ito sa eskwelahan. Isang hapon, habang masayang nakikipaglaro si Hazel sa mga bata sa playground, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Victoria, nakasuot ng puting bestida na parabang hindi man lang marurumihan sa alikabok ng mundo. Tita Victoria? Gulat na sabi ni Hazel. Oh, Hazel, Hija, napadaan lang ako. Sabi nito. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May dala akong munting regalo para sa mga bata. Inutusan nito ang driver na ibaba ang ilang malalaking kahon. Naglalaman ito ng mga pinakamoderno at pinakamamahaling educational toys na nakita ni Hazel sa buong buhay niya. Naghiyawan
Sa tuwa ang mga bata. Pati ang mga kapwa-guro ni Hazel ay humanga. Napakabait naman po pala ng nanay ni Sir Chris. Bulong ng isang guro sa kanya. Ngumiti lang si Hazel, ngunit sa loob niya ay parang may punyal na sumasaksak sa kanya. Alam niya ang totoong laro. Lumapit sa kanya si Victoria. Sapat na para sila lang ang magkarinigan. See? A little charity work. Siguro naman, ang sweldo mo bilang guro ay hindi sapat para mabili ang mga ganito. Hindi ba? Pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Hazel na nakatayo roon. Pakiramdam ay isang pulubi na binigyan ng limos sa harap ng maraming tao. Ang sumunod na atake ay mas moderno at mas masakit. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone, isang post ang lumitaw sa kanyang newsfeed. Isang litrato. Nasa isang magarbong party si Christopher. Katabi niya ang isang babaeng napakaganda. Balingkinita ng katawan at halatang galing sa alta sosyedad. Pareho silang nakangiti sa camera. Ang nag-post ay ang pinsan ni Chris. Ang caption, "Look at these two. Perfect match." At ang pinakamasakit sa lahat, nakatagang pangalan ni Hazel sa litrato. Sinadya. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng luha sa screen ng kanyang cellphone. Kinagabihan, nang dumating si Chris sa apartment niya, ipinakita niya ito. "Chris, ano to?" Tanong niya. Ang boses ay pagod na. Napabuntong hininga si Chris, halatang pagod din. "Hazel, business event yan. Anak siya ng kliyente. My cousin is just being stupid. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko." May isang bahagi sa puso ni Hazel na gustong maniwala. Ngunit may isa pang bahagi na pagod nang umintindi. "Pagod ka na ba, Chris?" Mahinang tanong niya. "Pagod ka na bang palaging nag-e-explain? Pagod ka na bang ipaglaban ako?" Natigilan si Chris. Lumapit ito at niyakap siya. "Hindi ako mapapagod. Pangako." Ngunit ng gabing iyon, kahit magkayakap sila, naramdaman ni Hazel ang distansya sa pagitan nila. Isang espasyo na puno ng mga bagay na hindi nila masabi sa isa't isa. Matapos ihatid ni Chris, umupo si Hazel sa dilim. Ang katahimikan ng apartment ay parang sumisigaw sa kanya. Ang mga pangako ni Chris ay parang mga bulong na lang ng hangin. Paulit-ulit ngunit walang bigat. Napayuko siya at doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Isang malalim na lungkot na gumuguhit sa kanyang puso. Nagtitiwala pa ba siya? O nagbubulag-bulagan na lang? Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang screenshot ng isang dokumento na mukhang financial report. Puno ito ng mga numero at kahit hindi niya masyadong maintindihan, kitang-kita niya ang mga salitang critical debt at risk of bankruptcy. Ito ay tungkol sa Serrano Inc. Sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe. "Tingnan mo kung gaano na kami kadesperado. Sa tingin mo, may lugar ka pa?" Ang opisina ni Victoria Serrano ay ang kanyang santuwaryo. Dito, siya ang reyna. Ang bawat kasangkapan ay pinili para ipakita ang kapangyarihan at yaman. Ngunit sa mga sandaling ito, ang marangyang opisina ay parang isang magandang hawla na unti-unting sumisikip sa kanya. "Bagsak na naman ng 15% ang stocks natin, Victoria." Ang boses ng kanyang pinsan at business partner na si Edward ay umalingaw-ngaw sa conference room. Ang mga bangko, araw-araw nang tumatawag. Isang maling galaw pa natin. Babagsak ang lahat ng pinaghirapan natin. Tinitigan lang ni Victoria ang mga numero sa malaking screen. Mga pulang numero. Mga numerong sumisigaw ng pagkalugi. Ang Serrano Inc., ang imperyong binuo niya mula sa pawis. At kung minsan ay sa luha ng iba, ay nasa bingit ng pagguho. "I'm handling it," malamig niyang sagot. Kahit ang totoo ay nararamdaman niya ang pagdaloy ng pawis sa kanyang likod.
Pagkatapos ng tensyonadong pagpupulong, naiwan siyang mag-isa. Kinuha niya ang telepono at muling tinawagan ang isang numero na halos sa ulado na niya. Hayes Corporation, good morning. Ang masiglang boses ng sekretarya sa kabilang linya ay parang isang insulto. This is Victoria Serrano, sabi niya. Pinapanatili ang autoridad sa kanyang boses. I would like to request an appointment with Mr. William Hayes. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig niya ang mahinang pag-type sa keyboard. I'm sorry ma'am, but Mr. Hayes' schedule is fully booked for the next 6 months. Hindi po siya tumatanggap ng mga bagong appointments sa ngayon. This is urgent, gate ni Victoria. It's about a potential investment. I understand ma'am, magalang ngunit pinal na sagot ng sekretarya. I will forward your message. Have a good day. At ibinaba na nito ang tawag. Click. Ang tunog na yon. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang huling pag-asa. Napasandal si Victoria sa kanyang upuan, naramdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Si William Hayes, ang tanging tao na may kakayahang iligtas ang kanyang kumpanya. At hindi man lang niya ito makausap. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga dokumento, kinuha niya ang isang luma at kupas na litrato. Isang litrato ng isang batang babae, payat, marungis, nakatayo sa harap ng isang barong-barong. Siya iyon. Noong mga panahong ang pagkain ng 3 beses sa isang araw ay isang luho. Noong ang amoy ng putik at kahirapan ay palaging nakadikit sa kanyang balat. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Isinumpa niya noon na hinding-hindi na siya babalik sa buhay na yon. Ginamit niya ang kanyang talino at determinasyon, nakipagplastikan, ginamit ang mga taong kailangang gamitin, at pinakasalan ng isang lalaking mayaman, ngunit mahina ang loob, isang lalaking kaya niyang kontrolin. Ginawa niya ang lahat para makatakas sa putik, at hindi siya papayag na bumalik doon ngayon. Biglang pumasok sa isip niya si Hazel, ang simpleng guro, ang basurang kailangan niyang itapon. Ngayon, mas naging malinaw ang lahat. Ang pagpapatalsik kay Hazel ay hindi na lang tungkol sa pagpapanatili ng kanilang estado sa lipunan. Ito ay isang desperadong hakbang para mabuhay. Kailangan ni Christopher na magpakasal sa isang babaeng magliligtas sa kanila. Isang babae mula sa pamilyang kasing yaman o mas mayaman pa sa kanila. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na brutal, pero epektibo. Dinampot niyang muli ang telepono at tinawagan ang kanyang personal assistant. Magpabook ka ng pinakamagarbong ballroom sa Grand Hotel. Utos niya. Para sa engagement party nina Christopher at Hazel, ipadala mo ang mga imbitasyon sa lahat ng importanteng tao sa syudad. Kailangan niyang gawin ito sa publiko. Kailangan niyang lumikha ng isang sitwasyon kung saan si Hazel mismo ang susuko. Isang kahihiyan na hinding-hindi nito makakalimutan. Isang kahihiyan na magtutulak dito palayo kay Christopher habang buhay. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at tumanaw sa bintana. Pinagmamasdan ng syudad na minsan ay pinangarap niyang sakupin. Malapit na siyang manalo. Hindi siya papayag na matalo ngayon. Isang tawag ang dumating mula sa bake shop, kinukumpirma ang detalye ng cake para sa party. Isang 5-layered cake, simbolo ng karangyaan. Napangiti si Victoria, isang ngiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang nangit-sungiti na puno ng determinasyon at kawalang awa. Tumingin siya sa cake design sa kanyang computer screen at bumulong sa sarili na para bang kausap niya si Hazel. Ito na ang katapusan mo, munting guro. Sa gitna ng kaguluhan, isang gabi, ginulat siya ni Christopher. Walang pasabi. Bigla na lang itong sumulpot sa kanyang apartment. Magbihis ka, sabi nito. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni Hazel. May pupuntahan nun tayo. Saan? Nagtatakang tanong ni Hazel, pagod mula sa maghapong pagtuturo. Basta, magtiwala ka sa akin. Kahit nag-aalangan, sumunod si Hazel.
Nagsuot lang siya ng simpleng puting bestida at tsinelas. Habang nasa biyahe, ipiniring ni Chris ang kanyang mga mata gamit ang isang panyo. "Ano na naman to, Chris?" Natatawang tanong ni Hazel, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang gaan sa kanyang puso. Nang huminto ang sasakyan, inalalayan siya ni Chris palabas. Narinig niya ang lagaslas ng mga alon at naamoy ang alat ng dagat. Dahan-dahang inalis ni Chris ang piring sa kanyang mga mata. Nasa paborito nilang lugar sila. Isang tagong parte ng beach kung saan sila unang nag-date. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Naalala mo pa ba?" tanong ni Chris. Ang boses ay malambing. "Dito ko unang sinabi sa'yo na mahal kita." Tumango si Hazel, hindi mapigilan ng ngiti. Paanong makakalimutan niya iyon? May inilabas si Chris mula sa kanyang bulsa. Hindi ito sing-sing. Isa itong simpleng silver bracelet na may maliit na charm na hugis sa raw. "Para sa'yo," sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Hazel at isinuot dito ang bracelet. Habang ginagawa niya yon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hazel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hazel, patawarin mo ako." Simula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Patawarin mo ako kung naging mahina ako, kung hinayaan kong masaktan ka. Alam kong kulang ang mga salita, pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na dumadaan, ikaw lang ang iniisip ko." Bigla siyang lumuhod sa harap niya, hindi para mag-propose, kundi bilang isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Hazel. "Hindi na ako papayag na saktan ka pa nila. Pagkatapos ng engagement party, may gagawin ako. May sasabihin ako. Pangako, Hazel. Pagkatapos ng gabing iyon, magbabago ang lahat." Naramdaman ni Hazel ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, pagdududa, at pagod ay tila natunaw sa harap ng lalaking nakaluhod sa harapan niya. Nakita niya sa mga mata nito ang totoong pagsisisi at isang bagong determinasyon. "Tumayo ka, Chris," sabi niya. Tinutulungan itong makatayo. "Naniniwala ka ba sa akin?" tanong ni Chris. Ang boses ay puno ng pag-asa. Tinitigan ni Hazel ang mga mata nito. Tinitigan niya ang bracelet sa kanyang pulso. Tinitigan niya ang papalubog na araw sa kanilang likuran. At sa sandaling iyon, pinili niyang maniwala. Pinili niyang kumapit sa pag-asa, kahit pa ito na ang huling hibla. "Magtitiwala ako sa'yo," bulong niya. Huling beses. Niyakap siya ni Chris ng mahigpit at sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman ni Hazel ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng paglubog ng araw, ay panandalian lamang. Pagdating nila sa Grand Hotel para sa engagement party, ang lahat ng pag-asa ni Hazel ay muling pinatay. Pagpasok pa lang nila sa ballroom, lahat ng ulo ay lumingon sa kanila. Ang mga mata ng alta sosyedad ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-uusisa at, mas masahol pa, pangmamaliit. Para siyang isang kakaibang hayop na ipinapakita sa isang sirko. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Victoria Serrano, suot ang isang kumikinang na gown. Sinalubong sila nito ng isang nangiti. Isang nangiti na napakatamis, napakaperpekto. Isang nangiti na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Hawak ni Christopher ang kamay ni Hazel habang papasok sila sa ballroom. Bawat hakbang ay isang deklarasyon para sa kanya. "Ito na," sabi niya sa sarili. Ang huling pagsubok. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang magtatago. Wala nang masasaktan. Ngunit ang party ay hindi isang selebrasyon. Isa itong bitag. Naramdaman niya agad ito. Ang paraan ng pagtingin ng mga bisita sa kanila. Mga kaibigan ng kanyang pamilya, mga kasosyo sa negosyo. Tinitingnan nila si Hazel na para bang isang kakaibang insekto na naligaw sa kanilang magarbong hardin. May mga bumubulong, may mga tumatawa ng patago. "Huwag mo silang pansinin," bulong ni Christopher kay Hazel. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito.
Sinubukan ni Hazel na ngumiti, ngunit nakita ni Christopher ang takot sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ipakausap si Hazel sa ilang mga kakilala, ngunit ang pag-uusap ay laging pilit at hindi nagtatagal. Para silang may sakit na nakakahawa na iniiwasan ng lahat. Ang kanyang ina, si Victoria, ay parang isang reyna na naglilibot sa kanyang kaharian. Bawat ngiti at bati ay perpektong nakakalkula. Ngunit sa tuwing napapatingin ito sa direksyon nila, nakikita ni Christopher ang malamig na kislap sa mga mata nito. Ang plano niya ay maghintay hanggang sa oras ng toast, ang oras para sa mga talumpati. Doon niya sasabihin ang lahat. Doon niya ipagtatanggol si Hazel at ipapahayag ang kanyang desisyon na mamuhay kasama ito, anuman ang sabihin ng kanyang pamilya. Ngunit inunahan siya ng kanyang ina. Biglang umakyat si Victoria sa maliit na entablado. Kinuha ang mikropono. Agad na natahimik ang buong ballroom. "Good evening, everyone." Simula niya, ang boses ay matamis at puno ng awtoridad. "Thank you for coming to celebrate the engagement of my beloved son, Christopher, and his fiancée, Hazel." Nagkaroon ng bahagyang pagtigil bago niya sabihin ang pangalan ni Hazel, sapat na para maramdaman ng lahat ang pag-aatubili. "As a gift to the lovely couple," patuloy ni Victoria, "or more specifically, as a gift to Hazel, I want to offer her something that will change her life." Lahat ng mata ay napunta kay Hazel. Naramdaman ni Christopher na nanigas ang kanyang kasintahan sa tabi niya. "Alam nating lahat na si Hazel ay isang masipag na kindergarten teacher," sabi ni Victoria. "Isang marangal na trabaho, syempre. Ngunit bilang isang Serrano, hindi nararapat na ang mapapangasawa ng aking anak ay nabubuhay lamang sa isang maliit na sahod." Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga tao. Nagsimulang mamuo ang galit sa dibdib ni Christopher. "Anong ginagawa mo?" Gusto niyang isigaw. Kaya, sabi ni Victoria na may malawak na ngiti, "I have arranged a new job for you, Hazel. Isang posisyon bilang junior marketing assistant sa kumpanya ng isa sa ating mga kaibigan. Isang totoong trabaho na may totoong kinabukasan. Isn't that wonderful?" Palakpakan ang buong ballroom. Isang palakpakan ng pang-iinsulto. Tumingin si Christopher kay Hazel. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito, ang panginginig ng mga labi nito. Ngunit sa halip na umiyak, huminga ito ng malalim. "Maraming salamat po sa alok, Tita Victoria," sabi ni Hazel. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. "Pero masaya po ako sa trabaho ko. Mahal ko po ang pagtuturo." Ang ngiti sa mukha ni Victoria ay dahan-dahang naglaho. "What did you say?" tanong nito. Ang boses ay nagbabanta na. "Sabi ko po, masaya na po ako." Ulit ni Hazel. May bagong tapang sa kanyang boses at iyon na ang huling mitya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Victoria. Ang mukha niya ay napuno ng purong galit. Sa harap ng daan-daang tao, lumapit ito sa malaking cake, kumuha ng isang malaking piraso gamit ang kanyang kamay. Bago pa man makagalaw si Christopher, bago pa man maintindihan ng utak niya ang nangyayari, lumakad si Victoria patungo kay Hazel. "Kung hindi mo kayang tanggapin ang regalo ko," sabi nito, ang boses ay nanginginig sa galit, "tanggapin mo na lang ito." At buong lakas niyang isinampal ang cake sa mukha ni Hazel. Splat! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sinundan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Nalaglag ang icing sa sahig. Ang dating magandang mukha ni Hazel ay nabahira ng puting cream at mga piraso ng cake. Nakatayo lang doon si Christopher, parang isang estatwa. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang nakita. Ang kanyang sariling ina. Ang babaeng mahal niya. Ang kahihiyan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Hazel, humalo sa icing sa kanyang pisngi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, ng pagtataksil, ng isang pusong tuluyan
nang nawasak. Hindi ito nagsalita, walang sinabi. Dahan-dahan itong tumalikod at sa gitna ng daan-daang matang nakatitig, nagsimula itong maglakad palayo. Bawat hakbang ni Hazel palayo ay parang isang suntok sa puso ni Christopher. Sa wakas, nagising siya mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo doon, humihingal. Ang muka ay puno ng tagumpay at pagkasuklam. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Christopher na may isang bagay sa loob niya na tuluyan ng nabasag. Tumingin siya sa papalayong likod ni Hazel. Hazel! Gusto niyang isigaw, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya na para bang ang buong mundo niya, ang lahat ng kanyang pangarap, ay kasamang naglalakad papalabas ng pintong iyon, nababalutan ng icing at kahihiyan. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na kasalanan niya ang lahat. Ang imahe ng likod ni Hazel habang naglalakad palayo ay parang kutsilyong bumaon sa puso ni Christopher. Bawat hakbang nito ay isang sigaw na nagsasabing, "Wala na, tapos na." Sa isang iglap, nagising ang lahat ng ugat sa kanyang katawan. "Hazel!" Sigaw niya at tumakbo para habulin ito. Pero huli na ang lahat. Pagdating niya sa lobby, nakita na lang niya ang pagsara ng pinto ng elevator. Sinubukan niyang habulin. Pinindot ng paulit-ulit ang button. Pero wala na. Nakaalis na ito. Naiwan siyang nakatayo doon, humihingal, hindi sa pagod, kundi sa galit. Isang galit na matagal niyang kinimkim. Isang galit na sa wakas ay sumabog. Dahan-dahan siyang lumingon at naglakad pabalik sa ballroom. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Puno ng isang determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Pagpasok niya, ang katahimikan ay napalitan na ng mga bulungan. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin, ang mga ngiting mapanlait, at sa gitna ng lahat, nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo ito na parang isang reyna. May bahid pa ng icing sa kanyang mga daliri. Ang muka ay puno ng isang pangit na tagumpay. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman, para dito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas masakit. Pagkasuklam. Nagpatuloy siya sa paglakad, patungo sa entablado. Bawat mata ay nakasunod sa kanya. Nang makuha niya ang mikropono, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na emosyon. Tumingin siya sa mga mukha ng mga tao, sa mga mukha ng mga taong tinatawag nilang kaibigan. At pagkatapos, sumigaw siya, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Tumahimik kayong lahat!" Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Pinatahimik ang bawat bulungan, pinatigil ang bawat paghinga. Lahat sila ay napatingin sa kanya, gulat at takot. Huminga siya ng malalim. Ako ang may kasalanan." Simula niya siya. Ang boses ay basag ngunit malinaw. Ako ang may kasalanan kung bakit nasaktan ang babaeng iyon. Dahil naging duwag ako. Dahil mas pinili kong maging isang mabuting anak kaysa maging isang mabuting tao. Tumingin siya sa mga bisita isa-isa. "At kayo?" sabi niya. May pait sa kanyang boses. "Nasiyahan ba kayo? Nasiyahan ba kayong panoorin siyang hiyain? Tiningnan ninyo siya na parang basura dahil lang simple siyang manamit at hindi siya galing sa pamilyang kasing yaman ninyo." Ang kanyang mga mata ay bumaling sa kanyang ina. Si Victoria ay nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala, na parang hindi nito kilala ang lalaking nagsasalita. "At ikaw, ma," sabi ni Christopher. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido. Tinawag mo siyang basura. Hinamak mo siya. Sinira mo ang puso niya para lang sa pera at sa pangalan na sa tingin mo ay napakahalaga. Huminga siyang muli. Inihahanda ang sarili para sa huling nakamamatay na suntok.
Gusto ninyong malaman kung sino talaga ang babaeng yon. Tanong niya sa lahat. Ang babaeng hinamak ninyo. Ang babaeng tinawag mong basura, ma. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ay ang nag-iisang anak ni William Hayes. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Victoria ay natigilan na para bang isang kidlat ang tumama sa kanya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na putla na para siyang isang multo. Ang hawak niyang kopita ng champagne ay nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin sa marmol na sahig ang tanging maririnig sa buong silid. Ang tunog ng nabasag na kopita ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Victoria. Ngunit mas malakas pa roon ang mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Anak ni William Hayes. Anak ni William Hayes. Anak ni William Hayes. Hindi maaari. Isang masamang biro. Isang bangungot. Tumingin siya sa kanyang anak. Naghahanap ng kahit anong senyales na nagsisinungaling ito. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha na puno ng galit at katiyakan. Tumingin siya sa mga bisita at nakita niya ang kanilang mga mukha. Ang dating paghanga at paggalang ay napalitan ng pagkabigla, pag-uusisa at ang pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Awa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang ballroom na dati niyang kaharian ay biglang naging isang silid ng paghuhusga. Hindi niya alam kung paano siya nakaalis sa lugar na yon. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pag-uwi sa isang tahimik na mansyon, ang pag-upo sa dilim ng kanyang opisina, ang pagtitig sa kawalan. Ang balita sa mundo ng alta sosyedad ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy sa tuyong damo. Nagsimula sa isang text message galing sa kaibigan niyang si Clarissa, ang nag-organisa ng party. Victoria, totoo ba? Diyos ko, anong ginawa mo? Pagkatapos, ang mga tawag. Ang una ay mula sa isa sa pinakamalaki nilang investor. Victoria, I heard what happened. It's all over the group chats. Sa gitna ng financial crisis ng Serrano Inc., you managed to publicly humiliate the daughter of the one man who could save you? I'm pulling out. First thing tomorrow morning. Click. Ang pangalawa, mula sa bangko. Mrs. Serrano, given the recent developments, we need to call in your loans. Immediately. Click. Ang pangatlo, ang pang-apat, ang panglima. Mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan, lahat sila parang mga daga na lumilisan sa isang lumulubog na barko. Ang bawat tawag ay isang pako sa kabaong ng imperyong binuo niya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang isinakripisyo ay naglalaho sa isang gabi dahil sa isang babaeng tinawag niyang basura. Pumasok si Christopher sa opisina. Hindi na ito kumatok. Ang dating masunurin niyang anak ay nakatingin na sa kanya ngayon na parang isang estranghero. Masaya ka na, ma? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi makasagot si Victoria. Sinira mo ang lahat. Patuloy ni Chris. Hindi lang ang kumpanya. Sinira mo ang pagkakataon kong lumigaya. Sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Huminga ito ng malalim. Mahal kita, ma, dahil ina kita. Pero hindi na kita kayang respetuhin. At pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis, iniwan siyang mag-isa sa gumuguhong mundo niya. Nakatitig siya sa kanyang telepono nang bigla itong umilaw. Isang news alert mula sa isang business website. Ang headline, Hayes Corporation releases statement, ceases all exploratory talks with any affiliates of Serrano Inc. Iyon na ang huling pako. Ang hatol. Napatingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga painting sa pader, ang mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, lahat ng ito ay parang isang malaking kasinungalingan.
Binuksan niya ang drawer at muling kinuha ang kupas na litrato. Ang litrato ng batang babae sa harap ng barong-barong. Ang batang babaeng isinumpa na hindi na muling magugutom. Sa pagtitig niya sa litrato, sa wakas, isang emosyon ang lumabas mula sa kanyang manhid na puso. Hindi galit, hindi pagsisisi, kundi takot. Isang malalim, nagyayelong takot. Ang takot na bumalik sa putik. Niyakap niya ang litrato at sa gitna ng katahimikan ng kanyang malamig at walang laman na mansyon, ang makapangyarihang si Victoria Serrano ay nagsimulang umiyak. 2 linggo ang lumipas, 2 linggo ng katahimikan. Para kay Hazel, ang mga araw ay lumipas na parang walang kulay. Bumalik siya sa pagtuturo, pilit nang ngumingiti sa harap ng mga bata. Ngunit sa loob niya, may isang malaking bahagi na nasira. Pinili niyang tumuloy sa isang maliit na beach house ng kanyang pamilya sa Batangas, isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Dito, ang tanging maririnig niya ay ang alon, ang hangin, at ang tibok ng sarili niyang puso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa buhanginan at pinapanood ang paglubog ng araw, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Hazel, sabi ni Christopher. Ang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa karagatan. Umupo si Chris sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang alon lang ang kanilang naririnig. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Hazel. Ang boses ay walang emosyon. Nagtanong-tanong ako. Sagot ni Chris. Sa assistant mo kay Miguel. Noong una, ayaw niyang sabihin, pero nagmakaawa ako. Muling natahimik. Hindi ako naparito para humingi ng isa pang pagkakataon. Basag ni Chris sa katahimikan. Alam kong wala na akong karapatan doon. Huminga siya ng malalim. Nandito ako para humingi ng tawad. Tumingin siya kay Hazel at sa unang pagkakataon, tiningnan din siya pabalik ni Hazel. Nakita niya ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Patawarin mo ako, Hazel, sabi ni Chris. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong saktan kanila. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipaglaban nung mga panahong pinakakailangan mo ako. Walang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Hindi kumibo si Hazel, nakikinig lang siya. At patawarin mo ako sa pagsasabi ng sikreto mo, dagdag ni Chris. Alam kong hindi ko dapat ginawa iyon. Pero sa mga sandaling iyon, galit na galit ako. Ang gusto ko lang ay saktan sila, tulad ng pananakit na ginawa nila sa'yo. Pero mali pa rin ako. Sa wakas, nagsalita si Hazel. Bakit mo tinago sa akin, Chris, na malapit na palang bumagsak ang kumpanya ninyo? Natigilan si Chris. Ayokong isipin mo na minahal kita para sa pera. Dahil hindi totoo iyon. Minahal kita bago ko pa nalaman ang lahat. Minahal kita dahil ikaw si Hazel, ang guro, na nakangiting nagpunas ng kapeng natapon sa damit ko. May isang bagay sa sinseridad ng kanyang mga salita na tumagos sa pader na binuo ni Hazel sa paligid ng kanyang puso. Ako rin, mahinang amin ni Hazel, at sa unang pagkakataon, tumingin siya pababa. Ako rin, may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Ang isang relasyon na nagsimula sa isang kang kasinungalingan. Siguro, nakatadhana talagang magkaganito. Iyon ang unang pagkakataon na inamin niya ang sarili niyang pagkukulang. At sa pag-amin na yon, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Lumipas ang dapit hapon at dumating ang gabi. Nag-usap sila ng nag-usap. Inilabas nila ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagsisisi, walang yakap, walang halik. Tanging mga salita lang at ang tunog ng mga alon na saksi
sa kanilang pag-uusap. Ito ang pinakatotoong pag-uusap na meron sila. Nang paalis na si Chris, huminto ito. Hindi ako aasa, Hazel, pero gusto kong malaman mo, hihintayin kita kahit gaano katagal. At habang naghihintay, sisimulan kong ayusin ang sarili ko. Tumango lang si Hazel. Hindi siya nangako. Hindi siya nagbigay ng pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang bigat sa kanyang dibdib na halos 2 linggo na niyang dinadala ay tila nabawasan. Hindi pa siya magaling. Malayo pa. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya na baka, sa tamang panahon, posible pa ang paghilom. Kinabukasan, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong pamilyar sa kanya. Ang kanyang ama. "Hello, Dad." "Anak," sabi ng malumanay na boses ni William Hayes sa kabilang linya. "Kamusta ka na?" "Okay lang po ako, Dad." "Mabuti naman." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Anak, I think it's time for you to come home. May kailangan kang pamunuan." 6 na buwan ang lumipas. Sa loob ng isang malamig na boardroom sa tuktok ng Hayes Tower, nakatayo si Hazel sa harap ng mga pinakamatataas na ehekutibo ng kumpanya. Nakasuot siya ng isang matalas na business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses habang ipinipresenta niya ang kanyang panukala. Kaya naman, ang proyektong ito ay hindi lang magbibigay ng kita sa kumpanya. Pagtatapos niya, kundi magbibigay rin ng abot kayang pabahay para sa libu-libong pamilyang Pilipino. It's not just business, it's building homes. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngumiti si Hazel. Isang ngiting kalmado, tiwala, at puno ng awtoridad. Malayo sa babaeng halos gumuho. Gumuho sa isang party 6 na buwan na ang nakakaraan. Ngunit kapag Biyernes ng hapon, ang business suit ay napapalitan ng simpleng t-shirt at maong. Ang boardroom ay napapalitan ng isang maliit at makulay na silid-aralan sa isang foundation na tinutulungan ng Hayes Corp. Dito, hindi siya si Ma'am Hazel Hayes, ang Vice President. Siya pa rin si Teacher Hazel, ang nagtuturo sa mga bata kung paano bumasa at mangarap. Natagpuan niya ang balanse, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya nagtatago. Sa kabilang banda, si Christopher ay nagsimula ng sarili niyang maliit na architectural firm. Tinanggihan niya ang anumang tulong mula sa pamilya ni Hazel. Nagsimula siya sa wala. Dahil sa kanyang talento at pagsisikap, unti-unti nang nakikilala ang kanyang pangalan. Isang araw, may isang kliyenteng lumapit sa kanya. Nag-aalok ng isang malaking proyekto. "Alam kong malapit ka sa mga Hayes," sabi ng kliyente. "Isang salita mo lang. Sigurado ng aprobado ang mga permit natin." Ngumiti lang si Christopher. "Salamat sa alok." Magalang niyang sagot. "Pero kung tatanggapin ninyo ang serbisyo ko, ito ay dahil sa disenyo ko, hindi dahil sa koneksyon ko." Hindi niya nakuha ang proyekto, ngunit sa gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Hazel sa kanyang opisina, isang sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Walang pangalan ang nagpadala, sulat kamay lang ang pangalan niya sa labas. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na piraso ng stationery paper. May 3 salita lang na nakasulat dito, sa isang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay. "Patawad, Victoria." Tinitigan ni Hazel ang sulat ng matagal. Walang galit, walang awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at itinabi ito sa isang drawer. Tapos na ang kabanatang iyon. Kinahapunan, sa eskwelahan, habang tinutulungan ni Hazel ang isang bata na itali ang sintas ng sapatos nito, naramdaman niyang may nakatayo sa may pintuan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Christopher. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Hindi nagsasalita. Pinapanood lang siya. May maliit na ngiti sa mga labi nito. Tumayo si Hazel.
Nagkatinginan sila sa gitna ng masayang ingay ng mga bata. Sa mga mata ni Chris, wala nang pagsisisi o kalungkutan. Ang nakita niya ay purong paghanga at pagmamahal. Naunawaan ni Christopher sa sandaling iyon. Pinagmasdan niya si Hazel, masaya, kontento, napapalibutan ng mga batang nagmamahal sa kanya. Ito ang babaeng minahal niya. Hindi ang tagapagmana, hindi ang anak ng bilyonaryo, si Teacher Hazel. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na sa lahat ng yaman sa mundo, sa lahat ng gusali at mansyon, ang babaeng nasa harapan niya ang kanyang nag-iisang tunay na yaman. Ngumiti pabalik si Hazel. Isang ngiti na totoo. Isang ngiti na hindi na kailangan ng mga salita. Dahan-dahang lumakad si Christopher papasok, lumuhod para maging kapantay ng mga bata at nagsimulang makipaglaro. At sa ilalim ng sikat ng hapon, sa isang maliit na silid-aralan na puno ng tawanan, nagsimula silang muli. Hindi bilang tagapagmana at arkitekto, kundi bilang sina Hazel at Chris. Isang bagong simula na itinayo, hindi sa mga kasinungalingan o kayamanan, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sa wakas ay malaya na.